Matapos ang matagal na pangangaso, nahuli ng mga leon ang isang mahinang asno. Sa halip na kainin ito, hinayaan nila itong mabuhay. Pinakain, hinayaang maglakad sa tabi nila. Pinaniwala nila ito na siya'y umangat nga sa buhay. Nang matantyan nilang tiyak na ang katapatan nito, pinabalik siya sa kanilang kawan. Kasama na ngayon ang ibang mga donkeys, malaking pagbabago niya sa kanyang pagbabalik. May otoridad kung ito'y magsalita. Taglay niya ang aura ng madilim na kagubatan. Sila na kumwestiyon sa kanya ay naglaho. Sila na nagtangkang lumaban ay matahimik na napigilan hanggang dumating muli ang mga leon na kung kailan ang resistance ay mistulang karne na lamang. Hindi na kailangang maghunting pa ng mga leon. Napanatili ng kanilang donkey ang kaayusan para sa kanila. Ginamit na magkabilang kampo ang bawat isa. Isa na siyang leon ngayon para sa mga asno at isang asno pa rin kapag kasama ang mga leon. Hindi ito isang katha tungkol sa mga hayop. It is a diagram of power. Sa politika, sa korporasyon, sa institusyon. Madalang na mangibabaw ang malalakas na puwersa kung pwede namang mamuno gamit ang mga tagapamagitan. Yung lokal na pagmumukha, yung kilalang boses, yung parang kasama lang ng grupo habang patagong pinaglilingkuran ang iba. Sinusunod ng kawan yung kinikilala nito, habang kontrolado naman ng mga leon yung iniluklok nila sa posisyon. Natitirang buhay ang donkey habang ginagampanan nito ang dalawang papel. Nakakamtan ng asno ang otoridad mula sa itaas at ang pagkalehitimo naman mula sa ibaba. Nakasalalay ang kanyang seguridad kung mapanatili niya ang pabor ng mga malalakas habang napapanatili niya ang takot ng mga mahihina. Paulit-ulit lamang ang istrukturang ito kahit saan ka man mapadpad. Mistulang sanggalang ang mga middle managers para sa kanilang mga executives. Isinasalin lamang ng mga tagapagsalita ang mga agenda sa lengguwaheng katanggap-tanggap. Hindi tanong kung merong dynamics. Depende lang kung saan ka nakatayo. Maaring ikaw ang leon na siya nagbibigay lang ng utos. O pwede ring ikaw ang donkey na umangat dahil isinasakatuparan ang lihim na mandato. Pero kailanman, huwag lang na ikaw ang maging walang kamalay-malay na kawan.